Hallelujah, 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 Hallelujah. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya ibinigay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka. Ano pat, halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ha? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat, sabihin nga natin, thank God I am blessed. Mas malakas. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Isa pa. Sabihin natin ng malakas, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? Sapagkat ano ang petsa ngayong araw na ito? 31st of January. Tapos na ang buwan ng Enero. Amen? At bukas ay papasok na tayo sa buwan ng Pebrero. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa buwan ng Enero. Salamat sa mga biyaya, salamat sa mga natanggap nating grasya. Salamat bagamat maraming pagsubok ang Enero, hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno. Amen? At sa pagpasok natin bukas sa buwan ng Pebrero, nagdadasal tayo kay Jesus Nazareno, samahan tayo sa ating paglalakbay sa buwan ng Pebrero. Amen? So, 11 months na lang
Pasko na uli. No? Tandaan nyo yan. No? Mabilis lamang ang mga taon. Matanong ko nga ho kayo, sino na inyo ang nakaranas ng matakot sa buhay? Taas ang kamay. Hindi kayo nakaranas matakot? Taas ang kamay. Okay. Ang takot minsan ng tao kakaiba, no? Sari-sari, no? May mga tao na halimbawang sila ay sumakay, ay takot na takot na halimbawa sa eroplano, no? Takot na takot kasi nga naman nasa ere, no? At may nakakatakot din naman, no? Yung iba naman, ang takot nila ay ano? Kapag sila ay sumasakay sa barko. Bakit? Abay tubig, no? Lalo't hindi ka marunong lumangoy. Di ba ga? Meron namang iba, alam niyo kung anong kinatatakutan? Alam niyo kung anong kinatatakutan? Maniningil ng utang, no? Kaya nagtatago. Maniningil ay lalo ngayon at 31, maniningil ng tubig, maniningil ng kuryente. Alam na, di ba? At minsan, no, may mga tao na yung kanilang katatakutan ay kakaiba. Ano ibig ko sabihin? Minsan ako ay napunta sa isang lugar, hindi ko sasabihin kung saan. Ano? Ako yung minakasalubong, kalaking tao laking mama. Sus, may lumipad na ipis, tatakbo. Kaliit-liit ng ipis, tatakbo. No? Bakit ko nasabi ito? Sapagkat sa ating mabuting balita, ang mga alagad ay nakaranas ng takot. Tayo nakaranas din ng takot di ba ga? At nung nakaranas tayo ng takot, no? Ay talaga namang gulong-gulong mga isipan natin. Di ba ga? No? Ay sabi nga, lahat na ng santo'y tinawagan mo, no? Pati si Santa Claus, tinawagan mo na. Di ba ga? No? Pero tinan niyo sa ating mabuting balita, ha? Yung mga alagad, aligagang-aligaga. Pero ang Panginoong Hesus, anong ginagawa? Tulog. Katulad ng katabi mo, tulog. Yan. Bakit natulog ang Panginoong Hesus? Unay sapagkat siya ay pagod. Siyempre, ay tandaan natin, ang Panginoong Hesus ay totoong tao din yan. Na matapos siyang mangaral, no? Matapos siyang maghimala, ay siya'y napagod, no? At siya'y nakatulog, no? Ay yung mga alaga, takot at takot na. Bakit ba? Yung kanilang bangka ay talaga namang niyuyug-yug na ng malakas na hangin, malakas na alon. Talagang sila'y takot at takot na. At anong ginawa nila? Ginising nila sino? Si Jesus. Ang ingay naman noon. Nung ginising nila si Jesus, ano ang ginamit nilang salita? Guro. Hindi niya ba napansin, no? Sa mga nakakaraang mga ebanghelyo, tinawag nila si Jesus bilang Panginoon. Pero bakit sa tagpong ito, ibinaba nila uli si Jesus sa pagiging guro? Bakit? Sapagkat sa kaloob-looban nila, meron silang duda. Sa kaloob-looban nila, para bagang, akala ko ba, no, kaya ni Jesus lahat. Bakit ito? No, malakas ang hangin, malakas ang alon, wala siyang nararamdaman. Pero sa katotohanan ng iyan, no, ang may problema ay hindi yung alon at hindi yung malakas na ulan. Ang may problema ay sino? Ang mga alagad. Ay bakit? Kasakasama na nga nila ang Panginoon, pero sila ay takot na takot at sila ay aligagang-aligaga. Kaya nung ginising nila ang Panginoon, no, anong sabi ng Panginoon? Tigil. At sinabi dun sa dagat, manahimik. Tumigil at tumahimik nga ang dagat at ang hangin. Pero dun ba natapos? Hindi. Sinabihan din niya ang kanyang mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Ngayon maiintindihan natin kung bakit pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok para tignan
kung tayo ay may pananalig sa Kanya o wala. Madalas nating nagdadasal tayo, Panginoon, tulungan mo ako, no? Dahil ako may pinagdadaanan. Walang masama diyan na tayo tumawag sa Kanya. Subalit nung dumadating ng nararanasan ko na ang pagsubok sa buhay na iyon, anong sinabi ko? Mahal mo ba ako, Lord? Ay, kadadasal lang natin. Lord, tulungan mo ako. Ngayon sasabihin mo, mahal mo ba ako, Lord? Matuto tayo sa tagpo ng mabuting balita. Kasama nila si Jesus. Bakit himbing natulog si Jesus? Sapagkat alam ni Jesus na hindi siya pababayaan ng kanyang Ama sa langit. At yun din ang pinapaalaala sa akin at pinapaalala sa ating lahat. Kapag may hamon o pagsubok sa buhay, huwag mawawalan ng pananalig sa Diyos. Amen? Hindi tayo kung kani-kanino kakapit. Kakapit tayo kanino? Walang iba kung hindi kay Jesus Nazareno. Sapagkat gusto ni Jesus Nazareno na tayo ay lalong maging matatag sa Kanya. Sapagkat kung hindi dadating ang pagsubok, kaya nga pagsubok, ay hindi natin malalaman kung tayo ay merong matatag na pananampalataya kay Jesus o wala. Alalahanin natin nung tayo nag-aaral, hindi ba ang pinakaayaw nating parte ng pag-aaral natin ay kapag dumadating ang mga examinations, dumadating ang mga quizzes, dumadating ang mga test? Bakit? Kasi nahihirapan tayong sumagot. Sa parte natin, nahihirapan tayong sumagot kasi hindi tayo nag-aral. No? Pero sa parte ng mga guro, tinitignan nila kung ang aking mga estudyante ay may natutunan o wala. Ganon din ang kwento ng ating ebanghelyo. Hinayaan ni Jesus na sila'y makaranas ng unos upang matignan ni Jesus kung meron silang pananalig sa Kanya o wala. Na yung mga pagsubok na dumadating sa buhay ko at buhay natin, hinaharap, hindi tinatalikuran. Pakinggan natin ang unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Anong nangyari? Hindi ba ipinamukha ni Propeta Nathan kay David? Hindi ba ikaw ang nagpapatay kay Urias dahil naanakan mo ang kanyang asawang si Bathsheba? Diba? At doon, para bang binusan ng malamig na tubig si David. Bakit? Kasi alam niya mali ang kanyang ginawa. Alam niya nung siya'y sumilip doon sa balkonahin ng kanyang kastilyo, nakita niyang naliligo si Bathsheba, sinabihan na siya ng mga kasamahan niya, may asawa yan, pinapunta pa rin niya yung babae sa kanyang kwarto. At nangyari, hindi dapat mangyari. Ngayon ay nabuntis si babae. Anong ginawa ni David? Nung labanan, ipinauna si Urias, umatras ang mga sundalo, namatay si Urias. Bakit? Para pagtakpan ang kanyang maling ginawa. Ngayon, kinaharap ng Diyos si David sa pamamagitan ni Propeta Nathan. At kung hindi pa ipinamukha ng propeta kay David, hindi magsisisi si David. Napakagandang istorya. Bakit? Sapagkat ito'y sumasalamin din sa buhay natin. Walang perpekto sa atin. Lahat tayo ay may dungis ng kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Subalit ako at tayo pinapaalalahanan ng unang pagbasa, kapag tayo'y nagkamali, sa harap ng Diyos, magpakumbaba. Sa harap ng Diyos, aminin ang pagkakamali. At iyan ang ating salmong tugunan. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong tapat.
Bigyan mo ko ng puso na handang sumunod sa iyo. At yun din ang tinuturo ng ating mabuting balita. Bakit? Sapagkat tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Dapat ang inyong pananampalataya ay hindi nagmumula sa bibig, kundi ang inyong pananampalataya ay nanggagaling sa inyong puso at sa inyong isipan. Dahil kung kasama natin si Jesus, magkaroon man ng unos o problema sa buhay, hindi tayo matitigatig. Bakit? Sapagkat hindi tayo mababayaan ni Jesus. Amen? Yan din na makikita natin sa ating santo ngayon, si San Juan Bosco. Si San Juan Bosco ay sinabi sa ating panalangin na siya ay ama, ama at patron ng mga kabataan. Bakit? Sapagkat si San Juan Bosco, inalagaan niya ang mga kabataan. Bakit? Sapagkat noong panahong iyon, ay talaga naman ang mga kabataan ay nakakaranas ng iba't ibang hamon sa buhay. Maraming hindi nakakapag-aral, maraming hindi nakakabasa at sumulat, maraming mga kabataan na nagtatrabaho sa mga pabrika, at maraming mga kabataan noon na walang asal. Kaya anong ginawa ni San Juan Bosco? Nagtayo siya ng mga oratoryo. At ginawa niyang patron si San Francisco de Sales. Para nang sa ganoon, itong mga batang ito ay hindi mapawariwara, kundi mapalapit sa Diyos. Pero hindi naging madali ang mga bagay-bagay kay San Juan Bosco. Wala siyang lupa na pagtatayuan ng oratoryo. May mga tao na ayaw sa kanya. May mga tao na pinangakuan siya na tutulungan, pero hindi siya tinulungan. At marami pang iba. Pero ano ang nagpalakas kay San Juan Bosco? Walang iba kundi si Jesus. Nanalig siya na ang imposible ay magiging posible. Na yung mga nangyayaring pagsubok sa buhay niya ay hindi dahilan upang siya'y mawalan ng pananampalataya, kundi bagkus lalong lumago ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala kay Jesus. Kaya hindi tayong magtataka, ang mga Don Bosco fathers, mga Don Bosco sisters, napakarami nilang bukasyon. At hindi lang yon, maraming mga kabataan ang kanilang natulungan. Bakit? Through the inspiration of Saint San Bosco. At si San Juan Bosco ay nagtuturo ng napakagandang aral. Huwag tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Anuman ang dumating sa buhay natin, bagyuhin man tayo, unusin man tayo, lindulin man tayo ng mga hamon at problema ng buhay, huwag tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Lakasan natin ang ating loob, kasama natin si Jesus. At kung kasama ko't kasama natin si Jesus, hindi ko kailangang mangamba. Bakit? Hindi niya ako at hindi niya tayo pababayaan. Kaya tayo narito sa dambanang ito'y sapagkat tayo ay humihingi ng tulong kay Jesus Nazareno. Pero hindi lang yon. Kaya tayo narito sa dambanang ito ay upang ipahayag ang ating pananalig at pananampalataya kay Jesus Nazareno. Na ano't anuman ang mangyari, hindi tayo tutumba, hindi tayo matatakot. Bakit? Sapagkat kasama natin si Jesus Nazareno. Huwag nating kakalimutan yan. Hindi man tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Diyos sapagkat tayo makasalanan, subalit ang kanyang tulong ay laging nandyan. Kapag may pagsubok sa buhay, huwag kalimutan magdasal.
sapagkat ang tulong ng Diyos ay malapit lamang na dumating sa ating mga buhay. Amen? Pagpalain kayo ng pong may kapal.